Sunod-sunod na pinaputukan ng Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS 155mm self-propelled howitzer ng Army Artillery Regiment ng Philippine Army ang mga kalaban. Sa kabila, pumutok naman ang 155mm M777 howitzer ng Australian Defence Force. Ang senaryo, may mga ground forces na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas sa layong 11 kilometro. Kaya nagsagawa ng counter-attack ang puwersa ng Pilipinas at Australia gamit ang kani-kaniyang mga howitzers. Isinagawa ang mga pagsasanay sa Laur Nueva Ecija ngayong araw kung saan tampok ang iba't ibang combat assets ng sandataang lakas ng dalawang bansa. Naging masungit man ang panahon, hindi ito nakaapekto gaya sa totoong senaryo. No, it will not affect the drill even on live exercise. Even if it's not an exercise, even in a field condition, even if it's bad weather, they can fire. Ipinakita sa pagsasanay na ito ang interoperability ng mga puwersa ng Pilipinas at Australia, mula sa ground maneuver hanggang sa precision fire ng mga artillery units. Bahagi ito ng mas malawak na Exercise Alon 2025 na naglalayong palakasin ang koordinasyon ng magkaibang bansa sa larangan ng depensa. Ayon sa Australian Defence Force, isa sa kanilang mga layunin sa live fire exercise na ito ay upang ipamalas na nakahanda ang kanilang puwersa upang suportahan ang kanilang security partners gaya ng Pilipinas. So one of the major training outcomes for Australia in this is showing that we can deploy a combat-ready and combat-capable force within the Indo-Pacific region in order to assist a important security partner such as the Philippines. Ito ang kanilang pinakamalaking deployment sa pamamagitan ng air transport mula pa noong 1999. Sa panig naman ng Philippine Air Force, nag-ambag ito ng 14 na eroplano mula sa 7 uri ng aircraft at higit 160 personnel. Bagamat hindi nakalipad ang ilan dahil sa sama ng panahon, iginiit na sa totoong sitwasyon, kailangang ituloy ang operasyon anuman ang kondisyon. There are contingencies that we consider, no? But in actual combat, these weathers do not restrained. No? It may tend to give them limitations in terms of the capability of the aircraft, but actually the pilots are trained, the aircraft are designed to address targets, no? And whenever the opportunities present itself, the Philippine Air Force pilots and our platforms will deliver. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.